Amen. Magandang gabi po, ay hapon po pala sa bawat isa. Nagmamadali maging gabi. So, salamat din, JP, sa iyong napakagandang testimony. Sana mag-stay ka pa. Huwag ka munang umalis. Huwag mo muna kaming iwan. Sama-sama tayo sa ating panambahan sa hapong ito. Tunay nga na purihin pong Panginoon. At bagong buwan, bago na naman po yung ating tema. At sorry po, nakalimutan ko po yung clicker. Ayan. Pero habang pong hinahanap po nila Pastor yung clicker, nagpa-check up po kaming mag-asawa. At sabi ng doktor, yung result, thank you Pastor. Yung result daw nung aming pagpapa-check up, kasi maraming nagtatanong bakit parang pumapayat daw ako, ganun. So nagpa-check up kami. Very rare daw, sabi ng doktor, yung aming condition na bibihira daw sa mga katulad namin na tumatanda. Habang tumatanda daw kasi kami, sabi ng doktor, lalo daw kaming gumagwapo at gumaganda. Pero wag daw kami mag-alala kasi hindi naman daw yung nakakahawa. Kaso rin, hindi na rin daw kami gagaling. So, pasensya na kayo. So, anong pong kinalaman nun sa ating topic? So, our theme for this month is about our identity in Christ, who we are in God. So, pogi na ba lahat, babae at lalaki? Amen? Ano nga uli yung pogi? Presence of God inside. So, habang tumatanda daw kami, yun nga, lalo kaming pumupogi. So, purihin po ang Panginoon. At our identity in Christ, ito po yung ating pag-uusapan for the whole month of February na makita natin kung sino ba tayo, who we are in God. Sino ba tayo sa harap ng Panginoon, makilala natin ang ating sarili, makilala natin ang ating role, makilala din natin, maunawaan natin kung ano yung ating purpose at kung papaano tayo minahal ng ating Panginoon Diyos. So, our topic for tonight is about the love by the Father. And this is our foundational belief. No? Ito yung ating pinakabundasyon na paniniwala kung paano tayo inibig ng ating Diyos Ama. Kung paano niya sinicure yung ating kalagayan na napawalay tayo sa Kanya, and yet dahil sa Kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang ating Panginoong Kristo para manumbalik tayo sa Kanya. Pwede po tayong tumayong lahat, pagbibigay galang para po sa ating text sa gabing ito at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ready? Go. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. Manalangin po tayo manandali. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyo. Muli sa hapong ito na kami po ay inyong tipunin, Panginoon, magsama-sama upang sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga, O Diyos, na sa iyong kapangyarihan, sa iyong pangalan ay may kapangyarihan, Panginoon, at brinake mo, Panginoon, every chain na siyang sumasagabal, Panginoon, upang kami ay makalapit sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil pinalaya niyo din kami sa pagkakadena ng kasalanan, Panginoon. Maging malaya na sambahin kayo, Panginoon, maging malaya na papurihan kayo, O Diyos. Salamat. At hari nawa sa hapong ito, dakilang Diyos, dalangin namin na
patuloy nyo kaming embrace ng inyong presensya. Buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan sa pag-unawa ng inyong salita, Panginoon. Manghusap po kayo sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong banal na luklukan nang sa ganon ang inyong presensya, ang inyong kaluwalhatian, ang patuloy na makita. Purihin po kayo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makapo na po ang bawat isa. Romans 8, tinatalakay ni Apostol Pablo yung ating pinakakalagayan sa ating Panginoon. Sabi doon ni Apostol Pablo mula sa verse 1 that there is now no condemnation for those who are in Christ. Wala na daw kaparusahan yung mga nakipag-isa kay Kristo dahil binigyan na sila ng bagong kalagayan. Hindi na tayo alipin bagkos tayo na yung mga anak. Tayo na'y kabilang sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. Kaya, sabi doon ni Apostol Pablo sa Romans 8 na dapat yung ating isipan kung paano ito mag-function, kung paano ito mag-isip, kung paano yung neurons nito gumalaw, dapat ito ay naka-align na doon sa isipan at sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Last month, pinag-usapan natin yung tinatawag na alignment ourselves with God. At ine-expect nga, because this is our identity, tayo yung mga anak ng Diyos, ine-expect ito sa atin na nagpa-function tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen? Siyempre, halimbawa, dito sa lupa, kung anak ka ni Subel de Ayala o ang apelyido mo ay Si or Tan, no? Ine-expect sa inyo kung ano dapat ang klase ng inyong buhay. Diba? Kung halimbawa, Sobel de Ayala, of course, dapat yung kilos mo ay, kumbaga sa society, mas angat ka sa society. Hindi ka gumagamit ng kutsara, dapat tinidor at kutsilyo lang ang ginagamit mo sa pagkain. Diba? Kung Henry C. naman ang pinagmula ng iyong pamilya, dapat nagcha-chopstick ka. I mean, nandun ka sa business. Kasi yung kanilang kalagayan sa buhay ay mataas. Di ba? Pero syempre, kung De La Cruz ang ating apelyido, sino ba may apelyido ng De La Cruz dito? Si Sir Eric, si Kagawad. Of course, simpleng tao lang. I mean, ini-expect sa bawat isa kung ano yung pamilya na kinabibilangan mo, kung ano yung kalagayan nila sa society, ito yung ine-expect sa atin. The way we think, the way we act, ganun dapat tayo. And because we are sons of the living God, the way we think, the way we act, ito po yung ine-expect sa atin. Sabi sa ating verse, the Spirit you receive does not make you slaves, so that you will live and fear again. Hindi na tayo alipin. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him, we cry, Abba, Father. No. Tinatawag na natin siyang Ama natin. Ibig sabihin nito that our full adoption, no, ay chine-cherish ng ating Panginoon Diyos. Unconditional. Yung, kumbaga, yung kalagayan mo sa totoong mga anak, ikaw adopted, wala na kayong pinag-iba. Kung ano yung mamanahin ng mga totoong anak, ikaw bilang adopted, ganun din ang iyong mamanahin. Ganun din ang iyong kalagayan. No, wala nang distinction, sabi diyan, kundi pareho lang. Sa 1 John 3:13, sabi diyan, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears,
we shall be like him, for we shall see him as he is. All who have this hope in him purify themselves just as he is pure. No? Napakaganda. Sabi diyan, kung gaano tayo minahal ng Diyos, kung ano yung action na pinakita niya sa atin. Point number 1 is the nature of the Father's love. Sabi diyan sa 1 John 31, no? 3:1. See what great love the Father has lavished on us. Sa Greek word, yung lavish, ibig sabihin niyan ay sobra-sobra. Labis ka na. Sobra-sobra. Ibig sabihin, polytelis, luxurious or sumptuous, or geneodoros or generous. Ibig sabihin yan na yung lavish, yung pagmamahal ng Diyos is abundant. No? Kaya nga labis-labis. Masyadong luxurious. So rich. Kumbaga, ibinigay lahat ng ating Diyos Ama. Hindi niya pinagdamot yung kaisa-isa niyang anak para sa bawat isa sa atin. Ngayon, no, napaka ng ating society pagdating sa anak. O, yung mga kumukuha ng education, pagdating nyo sa public school, so yung inyong ideal na classroom management, mababago yan. Kasi, yung inyong kapangyarihan na ina-idea ay mababago pagdating doon sa classroom. Especially sa public school. Dahil pag pinatayo mo, halimbawa pinaiwan mo yung bata, hindi pa tapos magsulat, irereklamo ka ng parents. Dahil ipinahiya mo ng labis-labis yung kanilang anak. But our God the Father, hindi siya ganon. Yung kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya para maging handog sa kasalanan. Yung kaisa-isa niyang anak, hindi niya ipinagdamot para sa bawat isa sa atin. Hindi niya yung pinagdamot. That is the nature of God's love. Sa Ephesians chapter 2, verse 13 o 11 to 13, sabi diyan, therefore remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, which is done in the body of human hands, remember that at the time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world, but now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Dati mga kaaway tayo ng Diyos. Hindi tayo kabilang sa kanyang lipi. Hindi tayo kabilang sa kanyang lahi. Ano nga yung lahi na pinili ng Panginoong Diyos? Israel. Hindi Hudyo Yung Hudyo, religion po yun ng Israel. Okay? Pag sinabing Hudyo, that's their religion, Jewish. Pag sinabing Israelita, yun po yung lipi ni Jacob. Composed of 12 tribes. No? So, hindi ko na di-discuss kung sino-sino sila. Baka humaba po tayo. Tapos, lalo kaming tatanda. Alam niyo naman yung epekto sa amin pag tumatanda kami. So, sabi diyan, hindi tayo kabilang sa lipi ng Diyos o sa lipi na pinili ng Diyos. Tayo ay mga hintil. Ibig sabihin, hindi tuli. Tayo naging tuli lang tayo, Pilipino, nung dumating yung mga Espanyol. Ginawa nila yon for war tactic. Sino nga naman yung mga kalaban sa kanila kung yung mga warrior nila puro bagong tuli? Di ba?
So, sige, sakupin nyo na lang kami. Masakit eh. Hindi namin kaya. No? Bow na kami sa inyo. So, papasakop na kami sa inyo. Pero yung circumcision, it is the identity of the Israelites. Kung pag-aaralan natin yung book of Ezra and Nehemiah, sa kanilang pag-build ng wall, napansin doon ni Nehemiah, nung i-consecrate na nila yung wall, magpupuri na sila sa Panginoon, napansin ni Nehemiah na marami sa mga Israelita ang hindi tuli. That's why nag-cleansing muna sila. Tinuli niya muna yung mga kalalakihan, and then after a week, saka sila nagpuri. It's their identity dahil pinakikita nila kung gaano sila kalinis sa kanilang katawan. Okay? Ito'y paglilinis para sa kanila. Pero dahil nagiging argumento ito ng mga legalistic Jew, ipinapakita ni Apostle Pablo kung ano yung dating kalagayan ng mga Hintil. At sa verse 12, sabi niya doon, remember that at that time you were separate from Christ. Hiwalay tayo kay Kristo. Wala tayong pag-asa. And 13, but now Christ Jesus, who you once were far away, have been brought near by the blood of Christ. Dahil sa kamatayan ni Kristo, sa paghuhugas ng dugo ni Kristo sa ating mga kasalanan, tayo ay nalapit na sa Diyos. Kaya kung susundan pa natin ito, sabi doon, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang mga Hintil. Lahat tayo pare-pareho na sa harapan ng Diyos. Ang tingin niya sa atin ay mga anak ng Diyos. That's how God the Father loved us. And God's love, sabi dyan, God's love is not based on merits, behavior, or performance. It is a free gift bestowed regardless of our failings. Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi yan based kung mabait ka, kung mabuti ka, kung masipag ka, kung matalino ka. Hindi po yan doon nagbe-base. Kundi dahil mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Diyos, maging sino ka man. Kaya maaaring nag-iisip ka, nakakaya sa Panginoon, ang daming kong kasalanan. Mapapatawad niya kaya ako? Oo kapatid, mapapatawad ka niya. Iba kasi yung relihiyon na nakagisnan namin. Hindi relihiyon ang pinag-uusapan dito, kundi kung papaano ang Panginoong Diyos nagmahal sa bawat isa sa atin. At nais niya maging parte tayo ng kanyang kaharian. Ibig sabihin nito that the grace bestowed to every one of us, it is not our earned grace. It is an unearned grace. Ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat doon, kaya lang ginawa tayong karapat-dapat ng ating Diyos Ama. Naunawaan? Naintindihan po? Ang pinakapakiusap lang dito, huwag natin abusuhin yung grace at pag-ibig ng Diyos. Tandaan natin, we must realize that God's love is based on truth. Hindi niya tayo spoil. No? Hindi ibig sabihin na katulad ng pinapangalandakan ng ibang grupo, ang Diyos ay pag-ibig, multicolor. Totoo na ang Diyos ay pag-ibig. He loved every color. Pero nakabase din po yan sa katotohanan. Hindi niya tayo i-spoil. Na kailangan ang katotohanan ito ay nakabase din sa kanyang salita. Na kung ano yung kanyang inaayawan, hindi niya yun ito-tolerate na magbabago ang kanyang isipan at tatanggapin niya na yun. Hindi. Kung ano yung kanyang inaayawan noon, hanggang ngayon inaayawan niya pa rin. For God is holy, unchangeable God. Hindi po siya nagbabago. Tandaan po natin. God's love
for us was planned before the foundation of the world, even while uh, we will we were in a fallen condition. Yung pag-ibig daw sa atin ng Diyos ay planado na bago pa likhain or yung pundasyon ng mundo. At kahit nasa malayo tayong kalagayan sa Kanya, nasa isip na rin tayo ng Diyos. Of course, kailangan niya munang pagtibayin yung kanyang bayan. Pero yung pagkatawag, sabi dun sa kanya, sa pagkatawag kay Abraham, magiging ama ka ng maraming bansa. Now, dahil sa ating Panginoong Kristo, kabilang na rin tayo doon sa mga anak ni Abraham. Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, sabi diyan, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Maaaring magtatanong kayo, Pastor, ano yung predestined? No. Ito ay nagiging isang kontrobersyang theology even before, from the Calvinism, Arminianism, marami pang ibang mga theology na nakaangkop dito. Pero gagawin natin itong simple, no, sa gabing ito. Ibig sabihin, parang ganito yan. Kapag sumakay ka ng MRT, dyan sa Santa Lucia, papuntang Quiapo, you are now predestined to go to Quiapo, to the last station. Kung diretso yung iyong binayad. Okay? Pero syempre, kung nandun ka sa kabila naman na sa kabilang istasyon ka, sa kabilang Santa Lucia ka, of course, your predestination is going to Antipolo naman. Di ba? Now, para mas maging malinaw sa atin, it means that God preordained those who will believe and receive Jesus Christ as His personal Savior and Lord. Predestination, kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, maliwanag dyan na binibigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Okay? Sasabihin mo, Pastor, yung aking kaligtasan pala ay may bahagi ako. No, wala pa rin tayong bahagi sa ating kaligtasan. It's purely the work of God. Bakit sinabi ni Apostle Pablo na predestined? For He chose us in Him before the creation of the world. He predestined us dahil tayo, no, kung maano nyo sa Mateo, sa Luke, sa Mark, ang Panginoon Diyos ay nagpunla. May tumubo sa magandang lupain, may tumubo sa batuhan, sa daanan. Yung tumubo sa magandang lupain, nagbunga ng marami. And that's us. We are predestined to be the son of the living God, to be the children of God. Of course, yung tumubo sa mga batuhan, dahil hindi sila nag-ugat, namatay. Predestined din ba sila? Pag sinabi kasi natin predestined, parang nagkakaroon ng kaisipan yung tao na may dalawang grupo ng tao sa mundong ito na pinaghalo-halo ng Diyos na merong mga ligtas, merong mga hindi. Hindi po ganon. Ibig sabihin, iisang grupo lang tayo, pero ang panawagan ng Diyos ay para sa lahat. At tayo mga nag-response, masasabi natin na, pinili ako ng Panginoon para maging kanyang anak. Maraming salamat. Hindi rin natin pwedeng sabihin sa mga hindi nag-response na hindi kasi sila pinili. No, hindi po ganon. Okay? Maliwanag po yun. Baka sabihin natin sa buhay na matitigas ang ulo na hindi kasi sila pinili ng Diyos kaya matigas ang ulo. Hindi po ganon. Maaring hindi pa dumarating yung kanilang time. Maaring hindi pa tumutubo ng maayos yung seed na napunla para sa kanila.
So John 1:12, sabi diyan, yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Children, born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. So, maliwanag po yon. Yan po yung nature ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Inibig niya tayo. Minahal niya tayo. Anuman yung ating kalagayan, anuman ang yung nakaraan, ang mahalaga sa Diyos, ang magiging kinabukasan mo kapag ikaw ay nakipag-isa sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Point number 2 is the evidence of the Father's love. The greatest fruit, sabi diyan, of the Father's love is sending Jesus to be the atonement for our sins. Sikat na sikat tong verse na to. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Isipin natin, gaano ba ka kalupit, no? Just for ano lang naman. Ang ating Panginoong Diyos Ama, na bakit ibinigay niya yung kanyang anak na mamamatay lang sa kamay ng mga tao na kanyang nilikha. Ito po ang katotohanan. The crucifixion was not a punishment imposed on a reluctant son, but a joint purposeful act of love by the Father and Son to save sinners. Galing, no? Nagkaisa sila upang ipadama yung pag-ibig sa bawat isa sa atin, upang tayo ay iligtas. Kaya nga, Romans 5:8 sabi diyan, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Minsan tayo mga tao, ang tendency natin, mamahal lang natin kung sino yung nagmamahal sa atin. Di ba? Minsan nga may nababasa ako sa social media na i-unfriend ko na yung aking mga friends na hindi naman active. Yung mga friends ko na hindi naman nagla-likes ng aking mga post. Yung mga friends ko dito sa FB na hindi naman nag-heart sa mga post ko. I-unfriend ko na sila. Lupit, no? Naalala ko tuloy si Pastor Ronald, no? Yung kanyang ginagawa doon sa kanyang social media account, no? Nagdi-delete. Ako ganun din pagka alam kong hindi siya match doon sa interest ko, dinidelete ko po yun. Hanggang lumalabas, puro na lang yung mga post na encouragement, mga post about, halimbawa, psychology, yung mga about how the mind works, how relationship goes, mga ganon. And then mga verses, yun na lang din yung mga natitira sa akin. No? Kasi it match my interest. Pero yung mga iba na parang walang kwenta, no? Tinatanggal ko na po yun. Alam nyo, ang Panginoong Diyos, hindi siya Diyos na parang, ito boring to, tanggalin ko to. Hindi ganun eh. Interesado siya sa lahat ng aspeto ng buhay ng bawat isa. Interestingly, anuman ang yung kalagayan sa buhay, anuman yung mga post mo, anuman yung ginagawa mo, He is very much interested in you. Interesado siya sa iyo. That's why sabi dito, He demonstrates His own love for us while we were still sinners.
Christ died for us. Jesus' death was the ultimate sacrificial act of love to reconcile humanity to God. Kaya nga yung kamatayan ni Kristo, once and for all yon. Isang beses lang yon, pero yung power nun, tuloy-tuloy. Sa Hebrews chapter 6, sabi doon, kapag nakilala mo na si Kristo, tumatalsik. Kapag nakilala mo na si Kristo, magpatuloy ka na. Sabi doon, dahil kapag ikaw ay bumalik sa dati mong kalagayan, wala nang handog. Hindi na bababa si Kristo para ihandog muli yung kanyang sarili. Sa pagbabalik ni Kristo, i-establish niya na yung kanyang kaharian na kanyang itinatag. Sa pagbabalik ni Kristo, i-establish niya na at isasama niya na tayo sa kaharian na yon upang maghari na siya. Amen? So Jesus' death was the ultimate sacrificial act of love to reconcile humanity to God. Point number 3. Bilis natin, no? Sabi dyan, let us live under the Father's love. Mabuhay daw tayo under sa pag-ibig ng Diyos Ama. In 1 John 3, chapter 3, verse 2 to 3, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. All who have this hope in him purify themselves just as he is pure. Our identity is shifted. We are now known and loved as children of God. From outsider, mula sa pagiging di bayan, to part of God's family. Your identity, no? Hindi yan katulad ng pinipercept nila sa'yo. Na mga negative. But your identity, you are now a beloved children of God. Your identity is defined by relationship, not by your performance. Hindi ibig sabihin na kailangan mong pagbutihin palagi, no? Maganda naman na pinagbubuti mo yung sarili mo, na meron kang standard na sinusunod. Pero tandaan mo, as human as we are, we cannot live consistently. May time na babagsak tayo. May time na, mag-fail tayo sa buhay. Your identity is defined by your relationship to God, not by your performance. Being a child of God is a status based on grace, not merit. It is not earned through good behavior, but received as a gift of love when accepting Jesus. Natutuwa ako nung nag-sit-in ako sa devotion o sa D-group nung Sunday, no? May mga narinig ako doon na parang pag nakagawa daw sila ng mali ngayon, kinabukasan babawi sila. Halimbawa nakagawa ng 2 mali, kinabukasan, gagawa na lang sila ng 5 kabutihan para makabawi, no? Plus minus, no? Natutuwa ako kasi parang yung napaka-inosente ba nung paningin, nung pananaw. Pero hindi po ganon. It does not work that way, no? Na hindi tayo based on performance, based on relationship tayo. Na parang iniisip mo na kailangan mag-pray ako ngayong gabi bago ako matulog so that pag hindi na ako nagising, ligtas ako. Paano nakalimutan mo mag-pray sa gabi na yon? Hindi ka na nagising, hindi ka na baligtas?
Hindi ka na ba makakapunta sa kaharian ng Panginoon? No. Hindi po ganon. It is based on relationship. It is based on grace. And it is not by merit. Hindi ito natin na-earn through good behavior or through good works. It is a purely gift of God and received nung tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. That's why Romans 8:15 to 17, sabi diyan uli, the Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are God's children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Galing, di ba? Na ito na yung ating kalagayan. No, parang from slave to be co-heirs with Christ. Gandang pamagat niyan, no? From rags to riches. Mula sa pagiging alipin tungo sa pagiging tagapagmana. No? Iba na tayo ngayon. Tagapagmana na tayo. Hindi na tayo basta-basta. No? Mga tagapagmana ng ating Panginoong Diyos. So we feel God's forgiveness and compassion like the Father in the parable of prodigal son sa Luke 15. Natatandaan niyo pa ba yung parable ng prodigal son? Yung anak na nag-isip na may bahagi siya doon sa kayamanan ng kanyang ama. Ganito ba tayo mag-isip? No, na parang entitled tayo sa mga pinaghirapan ng ating mga parents. Tapos ipapaabot lang sa yung pinggan, galit ka na. No. Inutusan ka lang maghugas, pagkatapos kumain, galit ka na. Pero yung mga pag-isip tayo na we are entitled sa pinaghirapan ng ating parents, no? Tagapagmana ako, yes. 3 lang kaming magkakapatid o 2 lang kami magkapatid, 2 lang kami maghahati. Anak, ikaw muna maghugas. Ano ba naman yon? Galit na galit ka na, no? So sa prodigal son, alam naman natin yung kwento, pagbalik nung anak na yon, nung alibughang anak, hindi siya tinanong ng kanyang tatay. Hindi niya sinabi, anong masamang hangin ang umihip sa iyo at umuwi ka pa rito. Hindi ganon, kundi niyakap siya ng kanyang tatay. Anong sabi ng tatay? Ang aking anak na namatay, ngayon ay muling nabuhay. Bihisan niyo siya. Isuot niyo sa kanya yung pinakamagandang damit. Isuot niyo yung kanyang singsing. Tanda na anak ko siya. Let's party! Sabi nung tatay, di ba? Ganon yung pagmamahal. Yung forgiveness and compassion. Hindi na siya tinanong na bakit mo nagawa to. Tingnan mo ngayon yung tsura mo. Andungis mo. Amoy kaning baboy ka pa. Hindi ginanon. Di ba? Kundi buong pagmamahal na niyakap. Mga minamahal, ano man ang ating ginagawa, naiintindihan tayo ng Panginoon. There are times na parang hindi pumapabor sa atin ang sitwasyon. Dahil may times na ipinaparana sa atin ng Diyos yung mga bagay na para sa ikatututo natin. May time na pinaparana sa atin ng Diyos yung mga bagay na magte-test ng ating pananampalataya.
in order for us to be stronger in faith. May time, no, na para tayong nililiha, na para tayong binabagyo. Pero lahat ng yan ginagawa ng Diyos para tumibay tayo sa ating relasyon sa Kanya, sa ating pananalig sa Kanya. Kung minsan, yung ating relasyon sa Diyos, nagiging turn into idolatry. You know why? Minsan naniniwala tayo sa Diyos na hindi tayo padadaanin ng Diyos sa gantong bagay. And yet, pinapadaan tayo. Minsan naniniwala tayo na hindi hahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa kahirapan, sa mga pagsubok, and you know, it become idolatry in our hearts and in our minds. For God is sovereign, pwede niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Just like He allow Satan i-afflict ang buhay ni Job. Kaya nga minsan nakakatakot pag pinagkatiwalaan tayo ng gusto ng Diyos. Pag ipinagmalaki tayo ng Diyos. But you know, God is sovereign. Kahit padaanin niya lahat ng bagay na yun, katulad ng pinayagan niya sa Satanas na gawin lahat ng bagay kay Job. Pero sabi niya kay Satanas, wag na wag mong gagalawin ang kanyang buhay. Maaring sugatan mo siya. Maaring bigyan mo siya ng maraming pigsa. Pero wag na wag mong gagalawin ang kanyang buhay. Dahil ako lamang ang pwedeng gumalaw ng kanyang buhay. And at the end, the story of Job, ano nangyari? Ibinalik sa kanya ng Diyos. Doble-doble. Yung mga pagpapala, yung mga bagay na nawala sa kanya. Even his children, pinalitan ng Diyos. At sabi nga doon, kung babasahin natin, walang naging kasing ganda sa balat ng lupa nung panahon na yon, na kasing ganda ng mga anak ni Job. Ganyan po ang Panginoon. Knowing we are loved by the Father gives us an unshakable sense of identity and security, freeing us from the need to prove ourselves. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Hindi mo kailangan. Kundi kailan mo lang mag-submit at mag-surrender sa ating Panginoong Diyos. Lord, I offer my life. I submit to your will. No. Ganun lang ang kailangan natin. Your purpose shifts from self-preservation to reflecting the character of your Father, growing in righteousness and holiness. 70% sa mga kababaihan, 70% ng character sa mga kababaihan, namanan nyo daw sa inyong tatay. Vice versa, 70% sa mga kalalakihan, namanan nyo naman sa inyong nanay. Totoo ba? May similarity kayo sa inyong nanay? Sa mga kalalakihan? Sa mga kababaihan naman. No? Kaya nga may tinanong na bata, no? Mga siguro 8 years old, 7 years old. Sabi doon sa bata, kapag ka na-spill mo yung juice na hawak mo, sinong tinatawag mo? Sabi ng batang babae, well, I call my dad. Why? Because my dad cleans quietly. Because my dad cleans quietly. So, who's the boss in your house? I think it's my mom. Why? Because my mom, when she is angry, even dad is silent. So, sabi dyan sa pag-aaral sa psychology, I don't know kung
Kasi pwede pa naman nilang mag-aral uli, no? But your purpose shifts from self-preservation to reflecting the character of your Father. Kaya nga, bilang mananampalataya, gusto natin makita si Kristo sa bawat isa sa atin. Makita ang ating Panginoong Kristo sa atin. So, conclusion, understanding that we are loved by God the Father is the key to a transformed life. Kung paano tayo minahal ng ating Diyos Ama. And it teaches us for repentance without despair, service without exhaustion, and life without fear. As you rest in the unconditional love of perfect heavenly Father. Tayo po tayong lahat. Mga minamahal, hari nawa, makita natin kung sino nga tayo sa harapan ng Panginoon. Maunawaan natin yung ating identity na tayo ay minahal ng Diyos. Tinawag niya upang maging bahagi ng kanyang pamilya. Hari nawa, yung pagmamahal na yon ay magturo din sa atin na patuloy na lumapit sa Kanya at patuloy na lumago sa ating relasyon sa Kanya. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyo, sa inyong mensahe sa gabing ito. Kung paano nyo kami inibig, Panginoon. Kung paano nyo ibinigay ang inyong bugtong na anak. Inibig nyo kami without condition, Panginoon. Minahal nyo kami, anuman yung aming mga background. Anuman ang aming paniwala sa buhay. Salamat, O Diyos. Yes, may mga times na pinapayagan mo na subukin kami, Panginoon, ng kapalaran. May mga times na hindi umaayon sa amin ang takbo ng buhay. Ngunit patuloy kayo na riyan, ginagabayan kami, sinasamahan. Salamat, Panginoon. Salamat. Hari nawa, O Diyos, patuloy pang lumago ang pag-ibig na pinasimulan mo sa bawat isa sa amin. Patuloy din itong magturo sa amin na magmahal, Panginoon, sa aming kapwa. At naisin na sila man ay maging bahagi ng inyong kaharian, O Diyos. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen.